mafhum. Sabi niya dito sa number 10, al-mafhum ma dalla alayhi al-lafdu la fi mahallin nutqi. Ang mafhum na yung bagay na nagsaad sa kanya na bagay yung salita. Siyempre yung mafhum iba sa makna. Kasi yung makna na yun yung sinasaad ng salita na. Again, ang mafhum. Kumbaga sa Tagalog na ang mafhum na ang naintindihan ay siya budro. Ayun ang mafhum. Na madalla alayhi al-lafdu, bagay na nagsaad sa kanya niya na al-lafdu, ang salita, fi mahallin nutqi, sa lugar ng binigkas. Kumbaga na, kung ano yung sa lugar, nabasiko pa man na la fi mahallin nutqi, hindi sa lugar ng sinabi. Anong hindi sa lugar ng sinabi? Hindi katulad ng makna na talagang ang tinukoy niya ay yung lugar ng sinabi. Kung paano yung sinabi, yun ang tinutukoy ng makna. Yun ito. Bikhilafil mantuk, magkaiba sa mantuk. Bakit? Fa'innahu, nakatotohanan siya na mantuk na madalla alayhi al-lafdu fi mahallin nutqi. Bagay na nagsaad sa kanya na bagay, al-lafdu yung salita, fi mahallin nutqi, sa mismong binigkas. Sigudar po, inalo. Yun ang mantuk po. Kasi ang mantok-mantok na kung paano binigkas, kumain ka, ito na nga niya pa, ito na nga pa. Kumain ka o pa, nagitip, tinutuan sa upama na mantok. Kasi yung kahulugan ng kumain ka, na alam na natin, nagitip na mantok. Yun yung sinasabing binigkas. So, yung dalil natin na as well as meron tayong mantok, meron tayong mafhum, ito pa kayo yung dalil. Ngayon, sabi niya dito, ang mafhum patarban at ang mafhum ay tarban. Gusto niya munang sabihin at linawin sa atin kung ilan klase ang mafhum. Patarban, sabi niya, dalawang klase. Unang-una, fahwal khitab. Fahwal khitab, sabi niya dito, yan yung mafhum muwafaqa. Fahwal khitab. Pangalawa, wa dalilul khitab, at saka dalil khitab o kaya mafhum mukhalafa. Itong fahwal khitab na natatalakay natin nung una, na ito yung salita na tugma. Ito yung kahulugan na tugma doon sa sinabi. Tugma ba? Hindi katulad ng dalilul khitab. Ito yung kahulugan na salungat doon sa salita. Kahulugan na salungat doon sa salita. Itong fahwal khitab na ito yung kahulugan na tugma doon sa salita. Amma fahwal khitab, na patungkol sa fahwal khitab. Patungkol sa fahwal khitab o kaya mafhum muwafaqa, na fahuwa at-tanbihu, na siya ng mafahwal khitab na at-tanbih. Kumbaga na bilang paalaala. At-tanbihu pa. Fahwal khitab, yung mafhum muwafaqa na tanbih. Na yung kumbaga na yung sinabi ay mahalaga. Pagkatapos ng kahulugan niya rin, ganito rin, pamanatugma. Tanbih, isama ranira nun na tanbih. Isa sa salita ni Imam Shafi'i na ginefahwal khitab na tinatawag na qiyas jali. Qiyas jali. Ay betul ni Imam Shafi'i dito sa fahwal khitab na qiyas jali. Qiyas jali. Patungkol sa mafhum muwafaqa o kaya fahwal khitab na buwaya yuzut taksisu bihi, na pwede ipangtaksis siya na fahwal khitab. Kaqawli ta'ala, tulad ng salita ng Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, huwag ninyong sasabihan lahuma, silang dalawa ng magulang, ng salitang uff. Wala tanharhuma,
tanharuhuma at huwag ninyo silang sisigawan. Ariyo. No, na ito sabi niya na umum ito. Ariyo. Umum. Lianna hada. Ariyo. Lianna hada. Dahil katotohanan ito, itong fahuwal kitab na ito, o kaya itong kauluhu ta'ala na ito, fahuwal kitab, itong kauluhu ta'ala na ito, na fi lianna hada, lianna fahuwal kitab, dahil ang fahuwal kitab, fi qawli Syafi'i rahmatullah alay, no, sa salita ni Imam Syafi'i, no, na yadullu, na nagsasaad siya na itong fahuwal kitab, alal hukmi sa hatul, bima'nahu na kasing kahulugan niya. O manang lagi siya mano ba? No. Illa annahu, maliban sa katotohanan siya na fahwal kitab. Yung fahwal kitab na yun, na ma'nan jaliyun. No, malinaw na kahulugan. Mas malinaw. Ariyo, mas malinaw pa makawala ng question. Kapag sinabi na huwag kang magsasabi ng ho, parang mayroon pang question. Hindi ganun lang, bawal na. Ariyo, kung ang ginaurusuntaw. Pero pag sinabi mo huwag mong sampalin, nagito no question pa. Kaya nga, kahulugan ng huwag mong sampalin ay mas malinaw. Wa ala qawlihi yadullu ala al-hukmi. At sa pagkakasabi niya na Imam Ash-Shafi'i, no, na yadullu ala al-hukmi, nagsasaad siya na fahuwal kitab ala al-hukmi bilafdihi, no, sa hukum, sa salita niya mismo, na fahuwal nas sila. Fahuwa na siya na fahuwal kitab, na kan-nas, katulad din ng nas. Nakalakay na rin natin kung ano ang ibig sabihin ng nas. No, ay parehas sa nas yan ipisihat yung taksis na pwedeng ibang taksis. Parang nas din. Yaman ito. Wa amma dalilul khitabi, at patungkol naman sa mafhum mukhalafah, yung salungat ko sa sinabi. Alladhi huwa anasya na dalilul mukhalafah o kaya dalilul khitab na muqtada an-nutqi, na siya yung totoong mafhum ng salita. Upama nag-give you mafhum ng salita. Ito yung totoong mafhum ng salita. Bakit? Kasi kabaliktaran. Kabaliktaran. Mafhum ng salita ba? Ariyo. Kung ganun sabi niya na po, yajuzu taksisul umumi bihi. Pwede itaksis ang umum bihi bidalil kitab. Waqala Abul Abbas Ibn Surayj, sabi ni Abul Abbas Ibn Surayj, la yajuzu taksisu bihi. Hindi pwede itong ibang taksis. Itong mafhum mukhalafah, itong dalilul kitab, hindi pwede itong taksis. Wa huwa qawlu ahli al-Iraq, at ito ay salita ng mga tao sa Iraq. Kasama naman dito ang mga madhab Hanafi. Kaya ang mga madhab Hanafi na hindi nila ito ginagamit pang dalil, yung mafhum mukhalafah, yung kabaliktaran. Hindi na pag-usap na dalil. Kuntudiran pag-usap na dalil. Lianna indahum, dahil katotohanan, indahum sa kanila ng mga ahlul Iraq, na annahu, katotohanan ang dalilul kitab, na laysa bidalil, hindi dalil. Pamana, minsan na mag-aano kayo, maglalaban kayo, na lagi ngayon masusuwatan ng ugyan ngayon mga salapin. Ariyo, hindi tayo magkatugma, kaya magkaiba na tayo ng usul. Kaiba tayo ng usul. Sa kanila na yung sunna ng kabaliktaran niya, bid'ah. Ariyo. Bid'ah tanong sa usul. Sa kanila pa na kapag tama yung salita, ay yung kabaliktaran niyo pa man mali. Ang bid'ah tanong sa usul, kaya hindi na tayo magkaunawaan. Katulad yan ng bid'ah. Ay ang usuliran sa bid'ah, nahinati sa dalawa, na tayo nahinati sa lima. Ariyo. Kami ang bid'ah tanong sa bandaman. Nakatulad din ito. Wal kalamu ma'ahum, no, at ang usap ng salita ma'ahum, kasama nila, kasama ng mga ahlul Iraq, no,
yaji'u insyaallah, darating din insyaallah. Wa indana, at sa atin, ma'asyara Syafi'i, ayong mga ulama ng Syafi'i, na huwa siya na dalilul kitab, na dalilul, dalil yan sa atin. Kanot kila, tulad ng notki, fi ahadil wajhain, isa-isa sa dalawang wajah. Kanotki, fi ahadil wajhain. No. Tulad din ng binigkas, fi ahadil wajhain, sa isa sa dalawang wajah ng mantok. Ano yung dalawang wajah niya? Ati, mantok at saka mapog. Tulad din ng mantok, mapog. Ano yun? Sa isa sa dalawang, ano ba? Kasi yung not-i, ayun na yung mismong binigkas. Ito yung isa doon sa dalawang wajah, yung salita. Kung paano binigkas na yun. Kumbaga sa atin na literal. Kung paano binigkas. Ano yun? Wakal kiyas at katulad ng kiyas bilwajhil akhar, sa isang panigma, sa isang wajah pa. Kiyas pa. Kasi yung mantok kasi ganito. Yung mantok na yun na yung zahir, yun na yung kumbaga yun na yung prangka na sinabi. Nadali lang. Ano yun? Nasa atin na gumagamit din tayo ng kiyas. Kumbaga na yung mapumukalapan na totoong hindi nabanggit. Parang yung pahuwal kitab, hindi naman nabanggit. Ariyo, yung tugma doon sa salita. Ariyo. Halimbawa sasabihin, huwag kang magpapakapagod. Ariyo. Yung mga katugma doon na salita, huwag kang magpapakapagod na, huwag kang magbubuhat-buhat ng mga mabibigat. Ariyo, mga tugma yun na salita. Ariyo, ito man ang mga tugma na salita. Pero, ano ang kabaliktaran na salita? Huwag kang magpapakapagod. Anong magiging mafhum nun? Salungat doon. Kasi sabi sa'yo, huwag kang magpakapagod. Kabaliktaran yan, magkakasakit ka. Ariyo, magkakasakit ka. Hindi mapapong ang nasa kumbaga na ang naintindihan ko sa wag kang magpakapagod na magkakasakit ka. Hindi na mapapakalapan. Na yung magkakasakit ka na yun na doon tumabalas. Hindi yun binigkas doon. Sabi niya wag kang magpakapagod. Yun lang ang sinabi. Kaya nga tingnan niyo man dito sa number 6. Paano niya tinaklit? Sabi niya na para siyang kiyas sa isang parang isang. Bakit? Li'annahu, dahil siya na dalilul kitab na maskuto pahmin. Siya yung kumbaga na siya yung tawag dito, hindi nabanggit o kaya tinahimikan sa pag-intindi. Tinahimikan sa pag-intindi mantok mula doon sa pinigkas. Papanadang maalun. Yung sinasabi niya yan, hindi daw nabanggit, hindi nabigkas, hindi nabanggit, kaya yan siya. Yawan niyo daw. Kaya nga sabi niya, parang kiyas siya sa isang panig. Wa ayyuhuma kana, na alin man sa dalawa, kana mangyari, o kaya yujad, wa ayyuhuma yujad, kana yujad, saan man sa kanila ang mangyari. Ano yun? Kalmantok ba o kalkiyas? Diyan sa praksis na pwedeng ipangkiyas ay pangpraksis. Bakit? Kasi parang not yan. Kumbaga na itong mapumuwa pa mukalapa na para rin siyang yung sinabi. Yung isa naman na para siyang kiyas sa isa naman. Katulad sa halimbawa ng ang nabanggit sa hadis na trigo, bantado ba? Bor. Yun ang nabanggit. Hindi nabanggit yung bigas. Na yung bigas na yun, tinatawag na maskutan mo. Kumbaga na maskutan mo na hindi binigkas. Hindi binigkas. Ay parang kiyas. So saan doon ang binigkas? Trigo, nag-itimantok. Paano naman yung bigas? Ito. So yun, kung saan man sa dalawa ang maganap, ayyuhuma ayyujad, sabi niya na jazat taksis, pwede mag-taksis.
Saan doon sa dalawa pwede gamitin? Saan sa dalawa? Saan? Yung mantok, pwede. Yung iyas, pwede pang taksis. Naman nila. Paslon fi ta'arudil lafdain. Ito yung issue tungkol sa ta'arud ng lafaz. Kaya asal yan na kapag nagta'arud yung dalawang salita, na hindi agad-agad na papasok tatakbo doon sa tinatawag na kaida na idha ta'arada tasaqata. Kapag nagta'arud na bawat isa doon na kumbaga nanilaglag niya yung bawat isa. So ibig sabihin yung magiging dalawang dalil na yung pagitiman na ta'arud ta'arud dalilay, yung dalawang dalil na nagta'arud sila, nagpanggaan sila na yung pakasal yan kapag hindi magkatugma itong dalawang salita, hindi mo pwedeng panghawakan kahit isa man doon sa salita. Ito yung mana ta'arud. Idha ta'arada, tasaqata. Kapag nagta'arud yung dalawang salita, sukot silang dalawa. Ibig sabihin ng sukot silang dalawa na hindi sila pwedeng gamitin. Maliban na lang kung mayroong gumalil, magdalil. Halimbawa, nagpanggaan yung salita ng Quran at saka hadis. Nagpanggaan yung dalawang salita, Quran at hadis. Sabi ng Quran pwede, sabi ng hadis hindi pwede. Halimbawa lang ito. Na yung salita na yun, nagpangga. Dahil sa pagbabanggaan ng salita na ito, hindi ito pwedeng gamitin. Dumating siya doon sa mawkuf. Ilalagay siya doon sa bahagi mawkuf. Ilalagay siya doon sa bahagi. Hindi dapat nagagawin. Kaya lang hindi. Kayo mga mujtahid na sinaliksik muna nila. Sinaliksik muna nila kung ano yung so dahil doon, bago ito mangyari, na kung halimbawa, yung buwan na yun, may parehas na khas, yun ang matindi. Yung parehas na khas. Tapos hindi pa alam kung saan ang nauna sa kanilang dalawa na sinabi, saan ang nahuling sinabi. Kasi, katulad ng pagkain ng mga niluto pa yung nagalaw ng apoy. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na doon sa mapong ng hadis na huwag ninyong kakainin yung mag-aabdas doon sa nagalaw ng apoy. Mag-aabdas. Samantala, yung pangalawang salita niya na hindi na kailangan pang mag-abdas. Hindi na kailangan pang mag-abdas. Na yung dalawang hadis na yun, nalaman mo ito sahih. Kaya pag makikita mo na yung mga madhab ng Al-Zahiriyah, na sabi nila na pag kumain ka, ang niluto sa apoy na, kaya hindi ka makaprutas, o prutas sa kanan. Pero yung mga natamaan ng apoy, na kailangan mo mag-abdas ulit. Pamanaya po minyan, yung lagi dumiyapatal sa abdas. So kailangan mag-abdas ulit yung tao. Yun ang panana. Nakikita sa mga tawag dito, sa mga Zahiriyah na gano'n ang sa kanila. Samantala sa mga ulama natin, Jumhur, yung apat na imam na hindi gano'n. Kasi ang pananaw ng apat na imam mo, paano hindi? Bakit? Kasi meron silang nasaliksik na paraan. Para, tawag dito, para ipang-taksis doon sa salita. Nag-iis kanila. So, kapag nagbanggaan yung dalawang salita na kailangan mo munang mag-research, yung nabandad di ko na din-decided, wait lang. Wait lang. Sandali. Sige na natin. Diretso sa kanila. Idha ta'arada, tasaqata. Kapag nagtarod yung dalawa, itabi na muna yan. Ito na tayo sa ibang mga problema. Madami-dami ang problema. Ang mga mujtahid na apat na madhab na ginamitan nila ng khas at saka ginamitan nila ng khas at saka ang pinakalas sa lahat na kapag wala ng mahanap na dalil na magsasaad kung sino ang mas mapanigan doon sa dalawang dalil, doon darating yung tarjih. Na yung tarjih ko na ito na dalil, hindi itatarjih ng basta lang tarjih na ganito. Hindi, anak rajih. Sabi niya dito, paslun fi ta'arudil lafdain, pasal sa pagtaarud ng dalawang salita. Kumbaga na ta'arud.
Sabi niya dito ay bainal hukmain, sa pagitan ng dalawang hutot at hukom. Kalhili wal hurmati, tulad ng pagkahalal at haram. Sabi ng isang dalil, haram. Sabi ng isang dalil, halal. Naman pasamot. Ida ta'arada lafzani, kapag nagta'arod ang dalawang salita, falaya. Hindi mapakante. Imma an yakuna khassain, na maaring ang dalawang ito, yakuna ay ang lafzan, khassain, khas khusus ang dalawang ito. Aw amain, o di kaya yung dalawang iyon na umum. Aw ahaduhuma khassan wal akharu amman. Ariyo, itong dalawang khusus at saka dalawang umum, nag-i-problema, nag-i-pure at taaro. Ariyo, nag-i-pure at taaro. So kapag dalawang khusus, dalawang umum, ay buk na yun, duwa-duwa. Halimbawa, nagpangkaan yung buwan. Huwag niyong pakakainin si Zayn. Pakainin niyo si Zayn. Pamanagbuti man nakatiro ng pangkaan. Okay, khusus ito kasi si Zayn hindi yung khusus. Sabi nung isa, pakainin mo si Zayn. Sabi na naman nung isa, huwag mong pakainin si Zayn. Nagbanggaan, lang mo ito khusus. Kasi hindi naman umum eh. Walang umum eh. Bakit mo pa yung umum? Isa sa kataw ito. So yung dalawa na yun na nagbanggaan yung salita na. Anong titingnan doon? No, kung pwedeng pagsamahin yung dalawang yun. Kung pwedeng pagsamahin yung dalawang yun. Pagsamahin na pag-ipon. Al-jam na bainal dalilay. Pag-ipunin yung dalawang dalil na yan ang pinaka-first step na gagawin doon sa mga dalil. Ano yun? Itong mga khusus na ganito. Tulad din ng umum. Hindi ka tulad ng dalawa na ito na ahadu makhasan wal akharu amman. Kukunin na natin yung khas. May kaida na tayo. Idha ta'arad al-am wal khas na kuddimal khas. Kapag ang nagbanggaan ay yung salitang khas at saka salitang umum, napukunin natin ay yung salitang khas. Yun ang gagamitin natin. Huwag niyong pakainin ang mga tao maliban sa mga murid. Hindi khasro, mga murid. Kasi yung mga murid, pasok sa tao. Yung tao na may murid at mayroong hindi, murid. Nadigit na ng problema ro. Umum at saka khas, am at saka khas. Na pag nagbanggaan sila, kukunin na natin yung, ay man ang problema ng lahat khas. Pakainin niyo si Zayd, huwag niyong pakainin si Zayd. O kaya dalawang pakainin niyo ang mga tao, huwag niyong pakainin ang mga tao. Nangon umumubag. So pag yung yan ang nagpagka, nadadalawa lang ang hantungan ng itong dalawang khusus, dalawang umum. Maaring ito ay tinatawag na pag-ipunit, kung kaya pag-ipunit. Kasi hindi naman pwede na itapon yung dalil. Alangon sa hirap. Langon sa iyo pa. So anong gagawin mo? Na ang unang-unang hakbang ng mga muhaddisin na yung al-jam na bainal dalilay. Iipunin yung pagitan ng dalawang dalil. Pamana pag-iipunin sila sa pamanaparaan. So yung ganun na salita, pwede bang pag-ipunin yung salita na yun o hindi? Pwede. No. Pakainin nyo ang mga tao kapag tutom sila. Katakdiran nila. Huwag niyong pakakainin ang mga tao kapag busog sila. So na, langon niyo sa langon tadalil, lahat na gamit. Hindi pa man al-jam po bainal dalil. Ang pamana pag-ipunin mo yung dalawang dalil. Kumbaga na nangyayari din sa atin yung ganyan. Kaya lang na kailangan itakdiro pa. Kailangan doon. Baba na gagawa natin ng paraan para maipon yung dalawang salita. Mga pangatigan sa hadis na maano ninyo doon yung mga paliwanag ng mga ulama. Meron minsan na merong hadis na taarod. Taarod pa man. Nagpapangkaan pa man yung buwan. Lagi ito si isa. Yung sabi na Ar-Rahman alal arshis mo. Ang Allah ay nasa arsh. Kumbaga sa mga salapian, taarod na na. Taarod. Anong taarod niya? Taarod dun sa wahuwa ma'akong ay namakong. At ang Allah ay kasama ninyo saan man kayo mapunta. So, yung dalawang salita na yun, taarod. Langon ng Quran. Taarod yung dalawa na yun.
Ayun. Banggaan mo ba? Katulad nung sinabi na ang Allah ay siya lang ang mag-isang tagapaglikha. Ariyo, Korean yun na siya sa Quran na bil siya na lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nilikha namin ang mga tati. Pero yan doon na Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah ang lumikha sa lahat. Ibig sabihin, wala siyang kasama. Ariyo, napegang niya masawat tiniwasa ito na lakad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. No, kumbaga na nilikha namin. Nataaro ito, hindi man nataaro. Paano ito? Ariyo, pamanay mo yung pagkaso sa liman ayat, hindi kami anusan. Hindi mo gagamitin yung isang ayat. Yung isa lang ang gagamitin. Sisa mga Zuhiriya, na kapag gano'n na nagbabanggaan, nataarod na kaagad sa kanila, na kailangan nila ng touch. Inuwang po yan tinigiran at tiyartihiran na dinartin nila ng Allah daw ay nandoon sa arsh. Ariyo, tiyartihiran na yung tao. Nasirap natin. Inipon natin yung dalawang ayat. Ariyo, paano sila pinag-ipon? Ang Allah nasaan? Ang Allah ay kahit saan na nandun siya. Allah mawjudun bilang makan. Para bakit? Kasi para tapos na. Nagamit yung dalawang dalil na yun. Al-Jamu bay nagdalila yun. Inipon natin yung dalil na yun. Kumana ang Allah ay naroon sa lahat ng lugar. Kumbaga na, Allah mawjudun bilang makan. Na kahit hindi raw sila na dito pa, kahit may pamatiran na suwala na naman sa siya, nandun doon. Hindi mo na yan. Kasariyo. Kay gusto nilang i-isbat yung Allah na nasa arsh. Kasi pinag-ipon yung dalawang dalil. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ano yun? Ang arsh na malayo. Maglalakbay ka muna ng 4,000 taon bago ka makarating sa arsh. Maglalakbay ka ng 4,000. Puri yan, nagpintero Allah, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami ay mas malapit pa sa inaakala niya kaysa dito sa dalawang ugat dito sa gilid ng daig. Ano yun? Nasiran na naglagay sila ng tarjih nila. Kaya, yun ang naging akida nila. Pamanasuan na nasin sa arsh. Hindi akida. Paano naman yung isang ayat na yun? Tiyarjihiran nila. Pamanatapos mo. Tinarjih na nila yung isa sa dalawang kahulugan. Ano yung dalawang kahulugan? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Duti man naman na ito. Masira na tinarjih na nila lahat. Kaya nga, kung paano, diniretso na. Tapos yung mga bagay, yung mga salita, yung mga salita na hindi naayon sa usul nila, na tiyawiliran mo yun. Yung wahuwa maakot, ang Allah ay kasama nila. Adiyo. Ito ang Allah ay kasama nila. Kasi kung dito tayo sa pananaw na ang Allah ay naroon sa lahat ng kahit walang lugar, kung nandun man siya sa arsh na bala. Ariyo, nagamit yung dalil. Na kung naglalakad tayo, nakasama natin siya na dalil, yung sarsunan din. Ay sige na nadiran ko tanggapin at ay, suwan-suwan na na isa. Kaya kas kasungkudrat wala, kaya niyang gawin ang lahat. Ariyo, aw ahaduhuma khassan wal akharu aman, o kaya yung isa sa dalawang iyon na khusus, wal akharu at yung isa naman ay amman umum. Aw kullu wahidin minhuma amman min wajhin, o di kaya bawat isa mula doon sa dalawang lafzan na amman min wajhin, umum min wajhin sa isang paraan, wa khassan min wajhin, khusus naman sa isang paraan. Ariyo. So yun lahat yung mga pagtaarod ng mga salita. So ipapaliwanag niya yan isa-isa. Ipapaliwanag niya yan isa-isa.
maingkano ka sa Inyo Paul.